sa pagkamaayo, karakter na sa Ginoo. Dili siya layo sa Dios, dili siya lahi sa Dios, tungod kay ang pagkamaayo maunay pamatasan sa Ginoo. Dili na to i-relate ang nahitabo sa Genesis chapter 18, verse 20. Let me read. Unya, miingon kang Abraham ang Ginoo, kilabihan na ang mga mulo batok sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang ilang sala dako kaayo. Highlight this in verse 20. Ilang sala dako kaayo. So we all know, we have heard this story about Sodom and Gomorrah. That God, iyang gisilutan ang Sodom ug Gomorrah tungod sa dako nila nga sala. Dako nila nga sala. Usa moadto ako aron susihon kung tinuod ba ang mga mulo sa nga akong nadungog. Susihon, gisusi usa sa Ginoo. Kung angayan ba nga ibuhat nila kini nga silot. Unya mibiya ang duha ka tawo ug mipadayon paingon sa Sodom ug Gomorrah apan nagpabili ang Ginoo apan uban kang Abraham. Giduol ni Abraham ang Ginoo ug ipamutana, laglagon mo bagayod ang mga matarong uban sa mga makasasala. Grabe, fighting spirit si Abraham. No? Nakasulti pa din siya ato sa Ginoo. God knows everything. And then, pananglit adunay 50 katawo nga walay sala dito. Naglagon mo ba ang tibuok syudad? Dili mo ba kini pasayloon aron lamang pagluwas sa 50 katawo? Sa walay pagduha-duha, dili mo gayon patyon ang mga walay sala uban sa mga makasasala. Dili mo kana mabuhat. Kay kun buhaton mo kini ang mga walay sala mahiagom sa silot uban sa mga makasasala, dili kana mahitabo. Ang maghuhukom sa tibuok kalibutan, kinahanglan magbuhat sa angay. The Lord always do what is right. Even Abraham proclaimed it. Ang Ginoo, the great judge, always do what is right. Always do what is right. Ug tungod kay nakita man sa Ginoo, lalabihan kadautan ang naa sa kasing-kasing sa katawhan sa Sodoma o Gomorrah, he didn't find end. Diba? Naganda yung negotiation si Abraham, Lord. Ayaw kasuko na po, Lord. What if 40? Lord, pumunta na na po puso. Lord, ayaw kasuko. What if 30, 20? What if 10, Lord? Pumunta na si Abraham. But then, God didn't found it. Moto nga nahimo o isilutan ang Sodom. Nahimo nga nasilutan ang lugar. So there is this book that is entitled, no? When Bad Things Happen to Good People. There is book that it says, when bad things happen to good people. Naay usa ka theologian ingon, if I will be given a task to write that book, if bad things happen to good people, he said that he can write it even wala pa kabot og sa minuto. He said, I can write even just 1 minute. Iyang ingon, iyang isula, they don't. Bad things won't happen to good people. Bad things won't happen to good people. And he said, because no one is righteous, not even one. No one is righteous, not even one. Even gani si Jesus. Even Jesus said in Mark chapter 10, verse 17 to 18, a man comes before him and before his knees of Jesus and said, good teacher, what should I do to enter the eternal life, to inherit the eternal life? And Jesus responded,
call me good? Jesus answered, only God alone is good. Only God alone is good. Even Jesus said only God alone is good. So, mga siya mga igsoon. Then, ma-realize ang gusto, galingon, di ana nagali ang pulong sa Ginoo, mawalay, mataro, bisan, sa. We always, no, kani nga mga sitwasyon na kani nga pangutana, kano nininin natong ma-apply kung mag-compare ta sa pagkinabuhi sa tawo ni kalibutan. Pag una-una ta, ano man nga ang mga dakutan ba kay mga drug lord din na, ano man ang mga grabe nga mga sugarol, nga nadato man na sila, o ganing na ganing kamot, o maayo, anong pobre man gihapon. That is our definition of why bad things happen to good people. That is the basis mo na basihan sa tao nga. Ang mga naningkamot, ang mga nitabang sa ilang silingan, ang mga nitabang sa kubrig, maayo, anong wala man mo lambo. Nga ang katong mga grabihan, urap ng mga tao, grabe ng pagdato. No? Muli atong pangutana, nga makaingon lang ang ano man yung gibuhat sa Ginoo nga. Ano bang dahil mga butang nga, dili mayo nga nang hitabo sa mga maayong tao. Kaya ang atong basihan sa mga maayong nga tao, dili mo ang basihan ni Lord. Maayo ra sa mata sa tao, pero para sa Diyos, it is not the standard of goodness. It is not the standard of goodness. Walay maayo nga tao, igsuon. Walay maayo nga tao. Suppose Jesus is in front of you. For all of your life, all of the days of your life, tibuok kung atlas imong kinabuhi, walay dili maayo nga butang. Dili maayo nga sitwasyon nga may tabo sa imong kinabuhi. Imagine na si Jesus yung magtubang na kung promise anak. Promise anak nga walay may tabo nga dili maayo nimo sa imong tibuok nga kinabuhi. Unang excited kay tanong mo ato sa langit. Kay sa promise ni Lord, wala na'y kasakit, wala na'y luha, wala na dito yung mga kasakit nga mahitabo kay pahira ni Lord atong mga luha ug wala na'y paghina. We are all excited for that. Because sige nga describe sa Bible that this world is a vale of tears. Ang kalibutan puno sa pag-antos. Ang kalibutan nga atong gipuy-an pero ligsuon is full of tears. Because God did not promise that this world will not have suffering. But God promised that this world will have suffering. Tanan ng mga butang hindi kalibutan puro kasakit sa buhay. Unang ayaw katingalan. There is these two words. Proximate, ultimate. Kita tanan bingon proximate. Proximate means duol. Proximate. Parehara gud anang the proximate of the typhoon is in Negros Oriental, Dumaguete. So duol ang bagyo sa Dumaguete. Ang bot pasabot sa proximate sa Bisaya means duol. And the proximate is this world. The proximate is this world. Nga itong gipuy-an. Then, dool kaayo nato. Dool kay nato ang kasakit. Dool nato ang mga dili maayo nga mahitabo nato every day. Pain is there every day. Mga disgrasya is there every day. Makita nimo nga pag-scroll nimo social media ay nanapoy na disgrasya diri. Nanapoy na nga sunog diri nga dapit. Nanapoy mga nangamatay. Because we are near the proximate. Dual time, suon. Diining kalibutan na, diin puno sa mga dili maayo. Tagapuyo ta sa lugar nga dili maayo ang tanang mga mahitabo. Wala na ang sugarcoat sa Bible.
You read the whole Bible. Sige, ginamagayon niya. Kining kalibutan. Puno ni kasakit. Puno ni kagulanan. Basa ka sa Ecclesiastes. Ang mga butang ni kalibutan na, bulabay na na. Tanan nga mga hitabo ni kalibutan na ang ginay pag-ato. Unang digyo nato na ikatingala. Digyo nato na ikatingala. And the second word, ultimate. Ultimate. Ultimate means dako. Murag pinakataas na dyan kayo. Ultimate. Which is God. And God is above the ultimate. Above the proximate. Kalibutan, ultimate. Ang Ginoo nagpailalom. Ani ng kalibutan na puno ka sakit o kagulan. We already memorized this verse, Romans chapter 8, verse 28. All things work together for good for those who love Him and who have been called according to His purpose. Sige na ito ning madunggan that all things work together for good for those who love Him and who have been called according to His purpose. Sige tagkadungog ani so and we expect that every day all things work together for good. So ugma, maayo ang mahitabo ugma. So ugma, daghan ko kwarta. So ugma, walay problema. Because I love God. All things work together for good for those who love Him. That's what we always think. Pero kaning asaan igsuon. Muna siya ang ultimate asaan sa Ginoo nga taliwala sa proximate nga akong puy-an. Naa ang ultimate God nga ilalom nato sa tanang mga problema. There is a God above all the pain and suffering. There is a God that is able to do something to the pain, to the problem, to the grief that you're feeling right now. Sa problema ng imong giatubang karon igsuon na ang Dios nga gapat naa sa taas sa tanang pangbutang. For those who have been called according to His purpose. So no, sige na to madunggan nga pulong kung kanunay ginaton ni isip usa ka Kristohan. God does not do anything for you that is not for your ultimate good. Walay gibuhat si Lord nga dili para sa imuha nga imong ultimate good. Bisan pag kana imong problema nga dako karon nga giatubang ka. God has a purpose for that. Bisan kanang imo nga pinakalisod nga naatubang karon igsuon. God has a purpose for that. Dako purpose ni Lord ano.